Kung matagal mo nang naririnig yung Go High Level pero di mo pa rin gets kung para saan siya, or maybe gusto mo siyang itry pero the question is worth it ba yung price? Then this is the only video that you need to watch. I am Ron from Asenso Digital and today tuturuan ko kayo ng step-by-step guide, complete beginner's guide for Go High Level. Lahat ng mga features, yung pricing at kung paano ba talaga siya sa'yo. Make sure na panoorin mo to hanggang dulo kasi sa last part I will also share my personal recommendations kung ano yung pinaka-best plan for you. Kung business owner ka man or freelancer. And after watching this video, I guarantee you, alam mo na kung paano gamitin exactly si Go High Level and kung sulit ba siya para sa'yo. Alright? Let's jump right in. So before we dive in sa mga features, sa mga pricing, we wanna know first kung ano nga ba si Go High Level. So Go High Level is an all-in-one automation platform or all-in-one tool na ginagamit ng mga freelancers, ng mga service providers, or even mga business owners. So as you can see here, instead na gumamit tayo ng mga apps na, eto as you can see here, $99 per month, $29 per month for creating websites, $297 per month for mga funnels, lahat yan is nasa kay Go High Level niya. So, instead of paying $1,612 per month dollars, kay Go High Level 97 lang siya. All-in-one na magagamit mo lahat ng mga benefits ng lahat ng mga tools na nakalista dito. So, that's it. Let's hop into sa mga features na. Yan. So, dito, ito yung actual na Go High Level site na pag nakapasok na kayo. Pero as you can see here dito sa taas, naka-app.asensodigital.space na siya. Kasi si Go High Level, ina-allow niya yung mga users na i-white label. So meaning, instead na Go High Level yung gamit nyong website, pwede nyo siyang palitan ng domain, which is ito. So instead ng app.gohighlevel, pwede nyong palitan to na app at app. Kung ano yung agency ninyo or yung team ninyo. Para if ever na may mga clients kayo, hindi nila alam na Go High Level yung ginagamit ninyo. So, ito yung pinaka-dashboard ng Go High Level ninyo. Ito is naka-agency dashboard. May dalawang dashboard si Go High Level. Number 1 is agency dashboard. Number 2 is sub-account. So, think of it like this. Ito yung agency dashboard. Ito yung agency dashboard. Ito yung pinaka-umbrella. And then, ito yung sub-accounts. Sub-accounts naman is, think of it like this, na ito yung mga businesses ninyo. So, si agency dashboard, ito yung para alam nyo kung saan na kayo, kung alam nyo kung ano yung sub-account na ginagamit ninyo. Or basta ito yung pinaka-umbrella. And ito yung mga sub-accounts. Ito yung mga businesses ninyo or businesses ng mga clients ninyo. So, we're gonna focus right now yung mga features ng sub-accounts. Kasi itong features ng mga agency dashboards, sobrang basic lang yan. More on hover lang yan. Pero yung pinaka-gamit na gamit is yung settings at saka features ng sub-accounts. So again, click nyo lang itong sa taas. And then pasok kayo. Let's say for example, ito yung i-gamitin natin for tutorial. Itong own namin na agency. So, ito na yung sub-account. Nakita nyo dito sa gilid na nag-iba yung settings niya. So, balik tayo dun sa agency dashboard. Ayan, di ba? Agency dashboard, launch pads, sub-accounts, ayan. Click lang natin ito para makapasok tayo sa sub-account. Ayan. So, once na nasa sub-account na kayo, ito yung pinaka-dashboard niya. If you are a beginner, I highly suggest na pumunta muna kayo dito sa Launchpad. Kasi dito sa Launchpad, ituturo ni Go High Level yung step-by-step tsaka yung mga basic na mga parts in order for you to understand. Especially kung wala ka talagang alam sa mga automation ng mga setups, automation ng mga apps. Pero dito sa Launchpad, ituturo nila ng super basic para at least ma-understand ninyo. So, as you can see here, may foundation na setup, paano mag-create ng contacts, paano mag-generate ng leads sa marketing, kung paano mag-manage ng social media. Ayan, punta lang kayo dito and then i-hover nyo lahat na dyan para alam nyo na at para mas madali na sa inyo i-gamitin si Go High Level. So, next is dashboard. Dashboard, basically, dito nyo makita lahat ng mga analytics ninyo. So, let's say, for example, yung mga numbers, yung kung ilan na ba yung na-convert ninyo na sales, ilan na ba yung na-distribute ninyo, ilan na ba yung funnels na nag-convert, lahat is nandito nyo makikita. So, that's basically it. And then, pwede nyo din i-check kung anong date yung gusto nyo, kung sa September 1 ba hanggang October 1. It's up to you na. Customizable siya. So, that's it for dashboard. Second one is conversations. Etong isa din sa mga pinaka gusto ko kay Go High Level. Kasi sa conversations,
Kahit galing siya sa email, galing siya sa Facebook, galing siya sa Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, lahat yan is all in one dito sila mapupunta. So, for client, hindi na nila need na i-open pa isa-isa yung mga apps kasi lahat ng mga conversations from different social media platforms dito siya mapupunta. Ito yung mga conversations. So may mga manual actions, pwede niyo i-manually i-search kung saang workflow ba siya galing, snippets, trigger links, ayan. Yung mga trigger links naman, medyo advanced na to siya na magagamit siya if ever nag-automate na kayo like mga workflows, which is itatakal natin yan sa different video. So as for now, yung conversations, again, ang pinaka-basic na explanation dito is lahat ng mga conversations or lahat ng mga messaging from business owners to customers or clients dito mapupunta. So next is si calendars. So sa calendars naman, kung gumagamit kayo ng Google Calendar, gumagamit kayo ng Calendly, same lang sila, pero ang kinagandahan kay Go High Level is pwede nyo siyang i-customize to your own liking. So, dito naman na part, so, para makapag-create kayo ng bagong calendar, click nyo lang itong go to calendar settings, and then, plus new calendar. Ito si plus new calendar, click nyo lang yan, and then, may 4 na type ng calendars. So personal booking, ito yung mga one-on-one meetings. Client meetings, private consultations, yung mga one-on-one na mga meetings. Next is si round robin. Round robin naman is ginagamit to siya especially ng mga sales team. So imagine 5 kayo team member tapos may imi-meet kayong isang client. Si round robin siya na mismo mag-a-assign, si Go High Level na mag-a-assign kung sino yung available na team member ninyo para siya kakausap sa kay yung one participant na client ninyo. So si class booking para siyang classroom, para siyang webinar na isang host lang, maraming participants. Si collective booking naman, multiple host with one participant. So ito yung mga panel interviews, mga reviews, ganun. So yung pinakagamit dito is si personal booking. So click natin to. Kung ano yung calendar name, kung sino yung member, sino yung kakausap, custom URL, ilang minutes yung calendars. So if it's 1 hour, and ano yung availability, anong oras, and then confirm nyo lang yan. Yan. And then pwede nyo na i-preview yung calendar. So alam niyo yung Calendly, same lang siya as Calendly actually. So kung si client is gusto niya dito sa 9:30 AM, select niya lang 'yan. Ano yung name niya, ano yung last name, ano yung number niya, email, and then yan blah blah blah. Check and then schedule meeting. So ganun siya simple si calendars, guys. So imagine instead of paying Calendly na different subscription naman, dito ka na lang kay Go High Level na isahan na. Next is contacts. Contacts naman is lahat ng mga leads, lahat ng mga prospects na nag-opt-in sa business mo or sa business ni client is dito sila mapupunta. Lahat sila. So yung kinagandahan kay Go High Level is pwede mo silang i-segregate. Na let's say for example, ito si Aaron galing siya sa video na nagtuturo kung paano mag-edit ng video. O tsaka si Kangen Global galing siya sa isang video kung gaano ka-importante yung tubig. Yan silang dalawa pwede natin i-segregate. Pwede natin lagyan ng tag para alam natin kung saan sila galing. So, bulk actions, kung gusto natin na i-transfer yung 100 contacts sa kabilang workflow, pwede yan. Restore task, kung anong company galing, nandyan lahat kay contacts. Pinaka-basic dito ni term is lahat ng papasok at lalabas sa negosyo ninyo or sa negosyo ni clients, dito sila lahat mapupunta. So, if may 5,000, 1,000 kayong contacts, lahat yan nandito. Next is opportunities. Opportunities, ito yung term ni Go High Level sa mga tao kung baga saan na sila ngayon. If it's either bago ba silang lead, natawagan na ba sila, nasend na ba yung proposal. So basically, ito yung opportunities. And then pwede nyo siyang i-drag kung na-contact na ba siya, kung nasenda na ba ng proposal, or na-close na ba siya. Next is pipelines. Pipelines naman is ito yung nasa taas. Kumbaga pipeline, funnel siya. Saan na yung prospect ninyo ngayon? So, kung nandito pa ba siya sa new lead, kung na-contact na ba siya, ito yung tawag sa opportunities. Ito yung opportunities yung mga tao. Yung pipeline naman is yung nasa taas. Ayan, kung na-contact na ba siya. So, create tayo ng bagong pipeline. So, let's say for example, new lead from ads. Message already. Booked a call. Closed. Ayan.
tapos ads 101, for example. Ayan. So, meron na tayong pipeline. Balik tayo sa opportunities. Click natin yung create natin na pipeline dito. As you can see dito, ayan, nagbago na siya. So, new leads from ads, message already, booked a call, closed. Para alam natin kung saan na yung lead natin. Next is payments. Payments is basically dito lahat nyo makikita ang mga numbers. Gamit na gamit nito siya, especially if you or your clients are offering a service or a product. So, lahat ng mga nagbayad, lahat ng mga refunds, lahat ng numbers is dito nyo makikita. Invoice and estimates, yung mga documents and contracts, pwede nyong pagawa na din kay Go High Level yung mga contracts and documents, yung mga orders kung e-commerce kayo, subscriptions if you are offering a service, payment links, ito yung mga PayPal link niyo ilalagay niyo dito. So let's say for example, click itong create link. Ayan. Kung magkano yung product, and then diyan siya magpi-pay. Send niyo yung link para doon na magpi-pay yung mga customers ninyo or yung mga customers ng client ninyo. Transactions, products, kung ano yung mga product ninyo, coupons kung meron man, and ganun siya. So to explain this in a very layman's term, lahat ng mga magbabayad na mga customers at sa mga audience ninyo, dito sila mapupunta. So lahat ng mga numbers is makikita ninyo dito. So lahat is on track and lahat is documented. So next is AI agents. So AI agents, the name itself, dito nyo i-set up yung mga AI. So bagong update to kay Go High Level na may voice AI, conversation AI, voice AI if ever na may tatawag tapos di available yung mga business owners. Yung AI na yung sasagot, conversation AI. Ito yung mga chatbots na if ever di available yung mga CSR na mga business owners or kayo mismo, si chatbot na yung magre-reply sa mga conversations. Knowledge base is dito nyo ilalagay ngayon kung ano yung infos tsaka details ng mga businesses para alam ni chatbot kung ano yung i-reply niya. Basically, knowledge base is ito yung details ng isang business na ipa-plug in natin dito para para ma-train natin si chatbot para alam niya kung ano yung sasagot. Agent templates. Ito mga templates na binebenta to ng iba, means ang iba free, most of them are free. Pwede nyo gamitin to. And then ganun siya. Basically, ganun yung AI agents. So, content AI, kung gusto niyo mag-create ng mga contents, social planners, ganun. So, AI agents gamit na gamit to especially right now kasi we're already transitioning sa AI world. So, make sure na pag-aralan nyo to na maigi. Next is marketing. Marketing naman is isa to sa mga pinaka nagustuhan ko na feature ni Go High Level. Kasi ako mismo as a freelancer before na nagmamanage ako ng social media, napakahirap na mag-upload ng mga videos or contents na i-upload ko sa Facebook, i-open ko pa yung Facebook, mag-upload ako sa Instagram, ma-open pa ako sa Instagram. Dito kay Go High Level, pwede mo na siyang i-upload in one click sa lahat ng mga apps. So dito, makikita nyo, pwede siyang i-connect sa Facebook, Instagram, lahat ng mga social media platforms. Once na ma-connect yan, pwede na siyang post ng sabay-sabay in one click. So, yan yung social planner nila. Emails, kung gusto nyo mag-email marketing, mag-SMS marketing, nandyan yan. Snippets, countdown timers, triggerings, ito, medyo ano na to siya. Medyo sa business side na to ni Go High Level kasi dito, meron na kayong mga affiliate programs, meron na kayong mga affiliate marketers, ganon. So, sa marketing, ang pinaka-simple dyan na explanation is the word itself, marketing. Ito yung mga tools panggamit, pang market nung business nyo or business ni client. Next is automation. Automation guys is, ito yung pinakamagandang feature ni Go High Level. So if you are using N8N, Make, or Zapier, ganito lang rin si Go High Level, pero yung pinakamaganda is connected siya sa mga features na yung nasa taas at saka nasa baba. So hindi na siya mahirap. Mas integrated sila and mas madali na siyang i-set up. So, to create a new workflow, click nyo lang itong create workflow. And then, may choice kayo na to start from scratch, start from template, or itong company-based workflow. Always ako nagsa-start ng from template.
Kasi si Go High Level nag-offer ng thousands of template for every feature na ino-offer nila. So, let's say for example, gusto ko ng ah, onboarding na workflow. So, as you can see here, madami. Customer appointment, yan. Try natin to. Choose template. Wait nyo lang yan. And then, boom, meron na kayong automation agad-agad. So, think of it like this. Ganito yung overview niya. Pero wag kayong ma-overwhelm guys kasi visually overwhelming lang yan siya. Pero pag once na matutunan ninyo, sobrang basic, sobrang dali lang. So, to explain this briefly, I will also create a new video about automations para hindi na kayo mahirapan. Pero for the sake of this video for beginners, automations is basically, i-automate nyo yung mga processes. So as you can see here, the trigger is appointment. Huwag kayong ma-overwhelm. Super basic lang yan. Once daw na makapag-send na ng, or once na confirmed na yung appointment ni customers sa inyo, may magsasend agad na confirmation email. And then once na masend na yung confirmation email, 24 hours before the appointment, magsasend na naman ng follow-up na reminder email. 1 hour before the appointment, magsasend na naman ng 1 hour reminder na email. So on and so forth. And as you can see guys, all-in-one workflow lang yan siya. Lahat yan siya is nasa setup mo lang once and then magra-run na yan siya. Kung kailan nyo gustong mag-run, kahit forever pa rin magra-run na yan as long as nagbabayad kayo kay Go High Level. So that's it for automation. Also, if you are using Go High Level guys, ito yung pinaka-importante na feature. Kung nagbabayad kayo kay Go High Level, ito yung need nyo na matutunan talaga. Kasi ito yung based on my experience, ito yung pinaka-importante, ito yung pinaka-dapat matutunan. So, next is sites. Sites naman, the name itself, dito kayo mag-create ng funnels. Pwede kayo mag-create ng funnel from blank, from templates. So, let's say for example, mag-create tayo ng bagong site. Click ko lang ito from templates para mas mabilis. And then, let's say for example, yung business ko is automotive or business ng client niyo automotive. Click nyo lang yung automotive. And then, pick lang kayo ng mga templates. Thousands of templates here, guys. So, let's say for example, gusto ko to. Ayan. Wait nyo lang. And then, yan. So, as you can see, hindi nyo na need na imanong-manong gawin yung website or yung funnel. Kasi may mga templates na. So, kung gusto nyo mag-offer ng service ng mga website design, funnel design sa mga clients niyo pero hindi kayo marunong mag-code, Go High Level is your go-to. Kasi after nyan, once na lumabas na yung template na nilagay, palitan nyo na lang guys, literal. Palitan nyo na lang yung ng Ron Automotive. Kung ano yung gusto ko na content dito, palitan nyo lang yan, palitan nyo lang yan. Yung logo, palitan mo lang. So basically, drag and drop na lang kayo. Hindi na siya mahirap guys. So that's it for sites, especially ito yung for funnel creation. Make sure to yung save and then back. Ayan. So dito yung magka-create ng funnels, ng websites, ng mga stores, especially if e-commerce kayo, mag-host ng webinars. No thanks. Hindi mo na kami mag-onboarding. Kasi nag-onboard na kami dito. So stores, gusto nyo mag-webinar, gusto nyo dito lahat ng mga analytics ng mga conversions ng mga sites niyo, websites, blogs, WordPress, client portal, forms. Pwede kayong mag-create ng forms dito. So instead na gumamit pa kayo ng ibang tool na nagka-create ng form, dito na lang kayo kay Go High Level. Create ng surveys, quizzes, chat widget, QR codes. So lahat nandito na kay Go High Level sa site na section. Again, to explain this very simply, sa sites na section dito nyo i-create yung mga websites, yung mga funnels, lahat na needed niyo para makapag-create ng isang landing page. So next is memberships. Memberships naman is para siyang school ni Alex Hormozi. Dito pwede tayo mag-create ng sariling client portal. So let's say for example ito. Ito yung ginawa namin ng client portal for our agency. Copy ko to and then i-preview natin. Ayan. So as you can see, meron na kaming sariling login portal.
So, hindi na mahirap for us to create communities, to create programs. So, pwede tayong mag-create ng client portal, pwede mag-create ng courses, magdagdag sa program, may communities, pero ding credentials na kung gusto kong magbigay ng certificate sa mga students ko, and then itong marketplace. So basically, to sum this up, ang pinaka-use ni membership is gamit na gamit to if you are a coach. So let's say for example, I am a basketball coach. So para makakonect ako sa mga students ko, create ako ngayon ng community dito kay Go High Level para lahat sila is nasa isang lugar lang. So if may mga courses ako, doon nila mapapanood, doon sila magla-login, and then doon ko na sila mabibigyan ng mga certificates. So that's it. Next is media storage. Media storage naman is parang Google Drive. As you can see dito sa taas, meron siyang option na i-connect kay Drive if meron na kayong existing na Drive. Pero if wala pa, pwede nyo gawin Drive tong si media storage. So, parang Google Drive lang siya na mag-upload kayo ng photos. Ayan, mag-upload kayo ng mga videos, photos, graphics, anything. Na pwede nyong gamitin din itong storage na to para sa mga contents niyo sa sites, para sa email marketing ninyo, gamit na gamit to. So, pinaka-basic na explanation nito, media storage is parang Google Drive. Na dito nyo lahat ilalagay yung mga videos tsaka photos ninyo. Next is reputation. Kaya reputation naman is dito nyo lahat makikita lahat ng data ng mga Google reviews, Facebook reviews, in order for your business or business ni client ninyo, makita nyo kung gaano ba ka-credible yung business ninyo. So, ito yung overview. Makita nyo ngayon kung ilan na yung stars na nag-gather ninyo. And then, pwede nyo siya i-connect sa inyong Google Business Profile. Pwede nyo siya i-connect sa inyong Facebook profile para alam nyo kung nakailan na kayo ngayong month or next year. So, yan yung overview. Request. Once may mga customers na kayo, pwede kayong mag-request ng review para ma-reviewhan kayo agad. Reviews, kung dito lalabas lahat ng mga reviews ng mga customers ninyo. As you can see here, wala pa dito kasi di pa namin kinonect yung Google Maps namin. Pag once na nakakonect yan, lahat ng mga reviews ng mga customers ninyo nandun sa Google Maps, lahat sila is mapupunta din dito. So, widgets, pwede kayong magdagdag ng mga widgets na gusto nyo. Listing, settings, and GBP optimization. GBP is Google Business Profile Optimization. So, ang pinaka-basic na explanation dito kay reputation side, ang pinaka-purpose niya is tinutulungan niya tayo i-automate, number 1, tsaka i-grow yung reputation ng business natin or business ng clients natin. So, next is reporting. Reporting naman, sa word itself, report, lahat ng mga reports na kahit saan mang platform, from Google Ads Report, Facebook Ad Report, Attribution Report, Call Report, lahat ng mga reports is dito nyo na makikita, lahat ng mga numbers. Kumbaga analytics at data ng business ninyo at business ng mga clients ninyo. So next is App Marketplace. Dito naman is kung may mga apps na kayong ginagamit dati na ayaw nyong mag-start from scratch and gusto nyo i-integrate na lang, pwede nyo hanapin dito yung mga apps na yun. So, pwede nyo i-integrate na lang. Ito yung mga lahat ng apps, mga installed apps, app reselling, AA agents. So, to simply explain this, kung gusto nyo i-integrate yung mga apps na ginagamit nyo na dati, pwede nyo i-integrate na diretso kay Go High Level para hindi na kayo mag-start from scratch. So, that's the main dashboard. Punta tayo dito kay settings. Settings naman is dito yung business profile ninyo, ano ba yung name ng business ninyo, saan ba yung location ng business ninyo, dito nyo lahat isa-set up. So billing, kung nagbabayad na ba kayo kay Go High Level. My staff is kung sino yung mga staffs ninyo. So let's say for example, ikaw yung business owner and then gusto mong maglagay ng 5 taong trusted ninyo na mag-open din nyo itong Go High Level account ninyo, pwede kayong mag-add ng mga users. Opportunities and pipelines ng mga settings, automation settings, ito mga ano na to, kumbaga back-end na nung mga automation and workflows. Calendar settings, dito na tayo galing kanina. Ayan, as you can see, ito yung ginawa natin kanina.
conversation AI, yung mga AI, mga chatbots, knowledge base, pinag-usapan na natin kanina, voice AI, napag-usapan na, email services, phone numbers, dito nyo i-set up lahat yan, yung mga WhatsApp, and don't worry kasi I'll be creating a new video for this para at least alam nyo. Pero for beginners, pinaka-simple ko na explanation dyan is yung mga back-end settings na yan. So, minsan ko lang din ginagamit yan kasi yung pinakagamit ko dito is eto sila. So, the real question now is, magkano nga ba si Go High Level? So, as of today, may tatlong package siya. The Starter, the Unlimited, and the Pro. Which cost $97 for Starter, $297 for Unlimited, $497 for Pro. So, ang pinakakaibahan dito guys, I highly suggest if you are a business owner itself na nanonood ngayon and then gusto nyong gamitin si Go High Level for your business itself, dito lang kayo kay Starter. Kasi kay Starter, lahat ng mga features, lahat ng mga tools magagamit ninyo, pero pwede na kayo mag-set up ng tatlong sub-accounts dito. As you can see here. Tatlong sub-accounts meaning tatlong business ninyo. So again, if you are a business owner, and then you have no more than 3 businesses and then gusto nyo gamitin si Go High Level, dito kayo kay Starter. And the next is si 297. My recommendation here is if you are a freelancer or a service provider and then you're looking for handling multiple business owners or multiple businesses more than 3, dito kayo kay Unlimited, $297 per month. Meaning, lahat ng mga tools, lahat ng mga features magagamit ninyo plus unlimited yung sub-accounts. Meaning, unlimited din yung pwede nyong kunin ng mga clients. So again, if you are a business owner, tapos gusto nyong gamitin yung Go High Level for your business itself, Starter lang kayo muna kayo. And then, if you are a service provider as freelancer and gusto nyo mag-offer sa clients na gusto nyo as many as you want, dito kayo kay Unlimited. Pero if you are a service provider na gusto nyo mag-start muna sa isa, dalawa, or tatlong business, pwede din kayong mag-start dito kay Starter. And eventually, pag dumami na yung clients ninyo, pwede kayong mag-upgrade sa 297. Last but not the least is the Pro. Pro naman is $497 per month. Everything an unlimited plan plus SaaS mode, meaning pwede kayong mag-create ng sarili nyong Go High Level. Kayo bahala sa price, kayo bahala sa design, lahat-lahat. Ayun yung pinaka-main difference niya lang. Tapos, pwede nyong i-reveal yung mga features. So, let's say for example, as you can see here, revealing enabled for email, for SMS, voice, and AI features. So, pwede, may freedom kayo to create your own price. So, unlimited custom dashboards, may freedom kayo to create your own. So, kung kinaibahan niya lang is, pwede nyong gawing SaaS yung Go High Level kung nandito na kayo. As you can see here sa baba, may tatlong buttons na 14-day free trial. So, every package is may 14 days free trial siya. Pero if you want na mas mahabang days for trial, para at least mas ma-learn at matutunan nyo lahat ng mga features, just click the link below the description, which is 30 days free trial yan. I personally asked Go High Level to increase the trial of my own link para at least mas ma-learn nyo, mas matutunan nyo yung Go High Level. And may free snapshots and templates na yan para mas mapabilis yung pag-start ninyo. If this video helps you, please leave a like and subscribe.